Sir Alfredo, mauna na po ako. Maraming salamat po sa isang araw na naman. Marami na naman akong natutunan sa iyo ngayon. Miss Contreras? Po, Sir Alfredo. Tito Evo. Napangiti ang dalaga. Oras pa po ng trabaho, Tito Evo. Tiningnan lang siya ng lalaki at umiling. Ipapahatid na kita sa driver. No. Salamat na lang po, Tito Evo. May dadaanan pa po kasi ako eh. Are you still working part-time? How many times have you been told to resign from it? You will just get tired. We give it all to you. Napangiti si Amor habang inaayos sa mga puting papel na nakahilera sa itaas ng tokador. Kaya gustong gusto niya ang Ginoong Montenegro dahil sa pagiging mabait. Lahat naman ng Montenegro ay mababait. Tito Sir Alfredo, gusto ko lang libangin ang sarili ko. Hindi ko na nga tinatanggihan ang apartment na binili ninyo para sa akin. Tsaka sobra-sobra na po ang binigay ninyo. Simula po sa unang araw na kinupkup ako ng anak ninyo na si Lucas. Doon pa lang katumbas na ng buhay ko ang bayad doon. Napabuntong hininga ang Ginoo at tinanggal ang suot na salamin. Maya-maya, tumayo to sa kinaupuan niya at kinuha ang telepono na nasa gilid ng lamesa niya. Hindi na nakipagtalo sa dalaga dahil alam niya hindi titigil o hihinto sa kakarason ang dalaga sa kanya. It's 6:15. Sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita? Huwag na po. I insist, Ina. Salamat po, Tito Evo. Anyway, next month ang graduation mo. Anong plano mo? Wala po. It's just an ordinary day. Nothing special. Napatingin ang Ginoo sa dalaga. Halatang peke ang ngiti dahil may tinatagong nararamdaman. Naghihintay ka pa rin ba sa pagbabalik niya? Imbes na sagutin ang tanong, bumaling ang dalaga sa Ginoo at nagibit ng balikat. Maya-maya inilipat ang tingin sa labas at doon nagsalita. Hayaan na lang natin ang panahon na makapagdesisyon. Pero kung akong tatanungin, hindi na ako aasang babalik pa siya. Malaki na ako at kaya ko lang protektahan ang aking sarili. Kakalimutan ko na siya dahil kinalimutan niya na rin ako. Hindi maitago ni Amor ang hinanakit sa kanyang puso. Hindi niya rin maitago ang nararamdamang pagtatampo sa binata at higit sa lahat gusto niya rin nakalimutan si Lucas. I'm sorry, wika ng Ginoo. Wala po kayong kasalanan, Tito Evo. Ako lang naman kasi yung umasang babalik siya dahil yun ang pangako niya. Pero ngayon okay na po ako. Kaya pagkatapos ng graduation ko, aalis na po ako sa poder ninyo. Ang ibig ko pong sabihin, bubukod na po ako at magpapakalayo. Amor, iha? Po, Tito Sir. Bukas ang bahay para sa'yo. Kung kailangan mo kami, huwag kang magdadalawang isip na takbuhan kami. Ayos ba yon? Anak na rin ang may tuturing ko sa'yo. Gustong gusto ka ng Tita Celeste mo. Lumingon ang dalaga sa Ginoo. May namumong luha sa mga mata nito at ngumiti. Sunod-sunod na tumango ang dalaga at nagpunas ng luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Tito Alfredo. Tinapik ng Ginoo ang balikat ng dalaga nang sa gayon ayon ay maibsan ng kaunti ang sakit na nararamdaman nito sa kanyang puso. March 2023, New York, USA. Are you sure that you will return home from the Philippines next month? Maybe later on it will suddenly be cancelled and you won't be able to go home. I'm sure. Amor's graduation next month. Is that so? Ang tanong, matutuwa ba siya na makita ka pagkatapos ng 5 taon? Hindi kaagad nakasagot si Lucas sa tanong ng kaibigan. I don't know. Pero ang nasisigurado ko lang ngayon, uuwi na ako ng Pilipinas dahil gusto ko na siyang makita. Gusto ko rin ba niyang makita? Tanong ko lang ulit. Alam mo, Attorney Lucas Montenegro, maraming paraan. Sa loob ng 8 taon na hindi ka umuwi ng Pilipinas, maraming paraan kung gugustuhin mo lang. Pero ewan ko ba sa'yo, bakit pinaaasa mo yung tao? Naghintay siya sa'yo ng matagal na panahon, pero nandito katrabahong inuna mo at hindi siya? Payong kaibigan lang sa loob ng 5 taon. Marami ang nagbago. Kasama na noon ang nararamdaman ng taong iniwan at pinaasa mong babalik ka kaagad? Nagpasali na lang ng alak si Lucas sa babasaging baso at nilagok lahat. I regret not bringing her here to New York. Repentance is never in the beginning, it's always in the end. Napakuyom na lang ng kamao si Lucas at sunod-sunod nilagok ang alak. Lumipas ang kadiliman ng araw at ngayon patuloy pa rin si Amor sa kanyang pag-aaral. Ina, tara, kape tayo, my treat. Huwag mo akong tanggihan at this time. Pang-10 aya ko na yada to sa'yo. Kotang-kota ka na sa akin. Tiniklop ni Amor ang librong binabasa nito at iniangat ang mukha para tingnan ang kaibugan ni si Liza.
Alam mo naman na hindi ako nagkakape, edi milk tea, matcha gusto mo? Para matapos na at di na siya kukulitin ng dalaga, pumayag na ito. Niligpit ang mga libro at binalik sa kinalulurayan mga ito at tahimik na lumabas ng library. Puro ka na lang aral. Alam mo, simula nung naging kaklase kita, wala kang ibang ginawa kundi mag-aral na mag-aral. Wala naman akong ibang libangan maliban sa pag-aaral, Liza. Yun na nga ang pinupunto ko eh. Magjowa ka rin, makipag-date ka rin. Nasa 20 anyos ka na. Kuminto sa paglalakad, si Amor, at saka hinarap ang kaibigan. Magilaw nang ngumiti ang dalaga, hinawakan na magkabila ang balikat. Next time na lang tayo magkape. May family dinner pala mga Montenegro ngayon. Ha? Na naman? Galan ka ba ka-importante sa kanila? Umiling si Amor, nakangiti pa rin. Nakasanayan ko na, respeto na rin kina Sir Alfredo at Ma'am Celeste. Mother-in-law ka mo. Sus! Bakit kasi hindi mo pa sagutin si Engineer Tyron? Guwapo, mayaman, masarap, abs pa lang, ulam na, araw-araw luluhuran. Pinitik ni Amor ang noo ng kaibigan dahil sa pagpapantasya nito sa binata. Kamanyakan mo talaga. Aray, totoo naman kasi, nakita ko na yung ano niya. Aalis na ako, next time na lang babawi ako. Papalayo ng papalayo si Amor habang kumakaway sa kaibigan. Napabuntong hininga na lang si Liza at umiling. Kasi si attorney ang gusto. Pabulong na wika ni Liza at nagpatuloy sa paglalakad patungong kapihan. Samantala, habang nag-aabang ng masasakyang taxi si Amor, may humintong sasakyan sa harap nito. Pagbaba ng bintana, isang matamis na ngiti ang bumungad sa kanya. Hop in! Alam mo talaga ako saan ako nag-aabang, no? Komendat si Tyron. Nagmamadali rin na pumasok si Amor dahil may nakasarad na kotse sa likuran na sasakyan ni Tyron. San ka galing? Hindi naman dito ang ruta mo ah. May dinaanan lang ako sa area na ito. Naalala ko lang dito ka madalas nag-aabang ng taxi kaya sumagi na ako rito. Tatango-tango naman si Amor na sumang-ayon kahit alam niya na alibay lang iyon ang binata sa kanya. Sa loob ng 5 taon, madalas nang ginagawa ito ni Tyron sa kanya. Talaga ba? Nakangiting saad ng dalaga. I have a big contract to sign this year. It's just a stadium. It's just a stadium, ha? Really, Engineer Montenegro? Nagkibit balikat ang binata at ngumiti sa dalaga. Nagpaka-humble ka na naman. Natawa na lang ang dalaga. Next week na ang graduation mo. Anong plano mo? Pagpapatuloy mo ba ang pag-aaral mo? Hindi na. Nakakapagod mag-aral ng 8 taon na sa kolehiyo at gusto ko naman na magtrabaho na magkaroon na rin ako ng sarili kong sweldo. Marami ka ng pera, hindi mo lang nagagamit. Hindi ko yun pera. Pera ni ano yun? Pera ni Attorney Lucas? Yeah, I know. Suportado pa rin siya sa'yo kahit di umuwi ang lokong yon. Napangiwi na lang ang dalaga at saglit na tumahimik. Maya-maya pa ay saglit siyang binalingan ni Tyron. He's coming. Ganun ba? Walang emosyon na saad ni Amor. Hindi ka ba nagagalak na makita siya? 5 taon din. Oo nga at 8 taon na rin akong dinanganak na makita siya. Pekeng ngumiti ang dalaga at nakatanaw sa labas. Huwag na siya kamong bubalik-balik. Sabi niyo nga pampalipas oras na lang pag-uwi-uwi niya dito sa Pilipinas at aalis kung kailan niya gusto. Uuwi kung kailan niya rin gusto. Ano pa ba ang aasahan ko? Pinaasa niya nga ako ng 5 taon. Galit ka na ba niyan? Malamang, ikaw ba nung nalaman mong niloko ka ng girlfriend mo, anong mararamdaman mo? Wala, busy ako. Natawa ang binata sa sagot nito sa dalaga. Sunod-sunod na hinampas ni Amor si Tyron sa balikat dahil hindi niya to nakakausap ng maayos. Lahat ay biro mga sinasabi ni Tyron dahil ayaw din ng binata na malungkot ang dalaga. Alas 7 ng gabi nung dumating ang dalawa sa mansyon, nagtatawanan ang dalawa sa hallway habang nagkukentuhan nang bumukas ang main door. Napahinto sa buka ng dalawa na makita kung sinong nagbukas ng pintuan. Oh, Lucas! Wala sa sariling wika ni Tyron. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng nakatatandang kapatid. Binalingan ni Tyron si Amor na nakatayo lang at walang makitang reaksyon sa mukha. Maya-maya tumikim ito at mahinang tumawa. Napaaga naman ata ang uwi mo. Akala ko ba next week ka pa? Hindi matapos ang sasabihin ni Tyron nang magsalita ang dalaga. Kuya Tyron, may nakalimutan pala ako. May exam ako bukas. Aalis na ako?
Walang sabing tumalikod na si Amor at diretso ang lakad sa hallway. Ha? Wait, I will drive you. Ako na, Ina. Biglang saad ni Lucas. Let me talk to her. Kalmado ngunit may kaba na nararamdaman sa puso. Napabuntong hininga na lamang si Tyron at tumango. Kinabig ang balikat ng kapatid saka may sinabi, Do not expect her to forgive you. Remember you haven't seen her in 8 years. That's not the Amor you left before. Thanks, bro. Hinabol ni Lucas ang dalaga. Nasa hallway pa lang ito ng mansyon kaya hindi pa to nakakalabas ng compound. Amor? Amor, wait! Naabutan ni Lucas ang dalaga. Hinuli ng bata ang pulso ng dalaga dahilan nahinto ito sa paglalakad. Hindi pa naman nakapagsalita ulit si Lucas na magsalita si Amor. Sino ka nga ulit? Umigting ang panga ni Lucas nang sabihin niyo ni Amor sa kanya. Tumungo ang ulo niya at walang sabing inalis ni Amor ang pagkakahawak ni Lucas sa pulso nito. Amor, mabutit kilala mo ako pero ikaw hindi ko na kilala. Sino ka nga ulit, sir? Nang kumalas ang kamay ni Lucas sa pulsuhan ni Amor, kunwaring hinimas ng dalagang kamay nito at umangat ang mukha. Blanco ang mga tingin kay Lucas. Wala ring may maisaboses ang binata dahil sa pagkagulat sa kanyang narinig sa dalaga. If you have nothing to say, don't follow me, sir. Also, don't ever touch me. I'm allergic to people who lie. Sir? Amor? Amor? Amor! Shit na pangalan yan. Kumunot ang noo ni Lucas dahil una niyang narinig si Amor na malutong na magmura sa harapan niya mismo. I'm sorry. I'm sorry? Tangina, wala ka na bang ibang sasabihin? Amor, I'm sorry. Shit ka naman eh. Alam mo yon? What's your mouth? Miss Contreras, hindi naman ikaw yung dati ah. What do you want to expect, sir? Lalambingin kita? I-welcome kita sa pagbabalik mo. Anong gusto mo? Yayakapin kita? Hahalikan, makikipag-sex sa'yo? Magpapaparty para ramdam mo yung pagbabalik mo? What are you talking about, Miss Contreras? What the shit are you doing here, Attorney Lucas Montenegro? To be honest, hindi ako natutuwang bumalik ka. Sana hindi ka na bumalik at kung alam ko lang na ngayong araw ka babalik, hindi na sana ako sumama kay Kuya Tyra na pumunta rito. Shit ka. Ramdam na ramdam ni Lucas ang sobrang galit ni Amor sa kanya. Hindi niya masisisi ang dalaga kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Oo, tama nga na hindi natutuwa si Amor sa pagbabalik niya. Sinalo lahat ni Lucas ang galit at maaanghang na salitang binitawan sa kanya ng dalaga. Hindi sapat yon, kulang pa. Humakbang pasulong ang binata sa harapan ng dalaga, ngunit humakbang din paurong ang dalaga sa kanya. I don't know what to say. My tongue retracted when I saw you. There was so much I wanted to say but it all disappeared when I saw you. But I can only say one thing now. I'm excited to see you and hug you. Baklang tumawa ang dalaga at nagsalita. Hindi ako natutuwa na makita ka, sir. Wag na wag mo akong susundan. Nagsimula ulit maglakad si Amor hanggang sa makalabas ito ng compound ng mansyon. Hindi pa rin nakinig si Lucas. Sinundan niya pa rin ang dalaga. Amor, let's talk. Listen to my explanations. Shit! 100 hanggang libingan? Amor! Inabol ng binata ang dalaga. Nang maabutan niya ito, walang sabing hinuri ang pulsuhan at mahigpit niya yung hinawakan ng mga kamay. Enough! If you don't stop cursing, I'm going to kidnap you and take you away from this place. I want to talk to you. Is that difficult? Kakasuhan kita ng kidnapping and sexual harassment. Really? I forgot you're a law student, by the way. Since you are a law student, you probably know the law regarding swearing, don't you? Now, if you come to me and talk to me calmly, we won't have a problem here. Law student, Ina Amor Contreras. If you still don't want to come with me in peace, I'm sorry for what I'm going to do. But I'm willing to commit a sin just to keep you away from this place. Mula sa pinakakalmadong boses hanggang sa pinakamariing salita na salita ni Lucas sa dalaga at walang sabing binuhat niya si Amor na parang sako ng bigas at bumalik sa loob ng compound ng mansyon nila at dumulog sa kanilang garahe. Pabagsak niyang ipinasok ang dalaga sa loob ng sasakyan nito at binalaan. Huwag mong susubukang tumakas kung ayaw mong itatali kita dyan sa kinaupuan mo. Shit ka! Isang mura mo pa aanakan na kita. Hindi nakapagsalita si Amor pagkatapos sabihin ni Lucas iyon sa kanya. Malihim nang umiti ang binata at pumasok sa loob ng kotse.
Hindi niya nagawang balingan ng dalaga dahil nagmamadali itong nagpaandar ng makina ng sasakyan, tsaka pinaharurot niya itong pinatakbo palabas ng compound ng mansyon nila. Bakit mo ako dinala dito? Wala tayong dapat na pag-usapan. Kumubot ang gilid ng labi ni Lucas nang marinig niya sa unang pagkakataon. Inigo. Tinawag siya ng dalaga sa kanyang pangalan lang mismo, ngunit hindi niya na yon pinansin dahil hindi rin naman titigil si Amor kapag papatulan niya pa ito. Aminado siya sa kanyang sarili na may kasalanan siya sa dalaga at iyon ang di pagtupad ng kanyang pangako dito. Tumayo si Amor mula sa pagkakaupo sa sofa nang harangan siya ni Lucas sa bukana ng pintuan. Nakakrus ang mga braso at matatalim ang mga titig nito sa dalaga. Hindi naman nagpatalo si Amor sa kanya. Uuwi na ako. Nakauwi ka na? Saan ka pupunta? May sarili akong bahay at iyon ay hindi rito. Matagal ko nang nilisan ang bahay na to. Really? Do you think papayag akong aalis ka rito na hindi mo man lang napakinggan ang mga paliwanag ko? Tumaas ang kaliwang kilin ng dalaga nang tingnan niya si Lucas. Hindi na ako interesado sa mga paliwanag mo o kung ano man yan. Ang gusto ko lamang ngayon aalis sa bahay na to. Umalis si Lucas sa bukana ng pintuan, ngunit hindi niya rin pinayagan na umalis si Amor. Inawakan ng binata ang braso nito at pinakalma ang sarili. Please? Matigas talagang ulo mo, no? Dalawa yung ulo. San sa doon? Wala sa sariling pinagsusuntok ni Amor si Lucas dahil sa pilosopong sagot nito sa dalaga. Hindi naman pumalag ang binata, bagos nagparaya to tiniya ang gawin ni Amor ang lahat sa kanya. Aminado si Lucas na masakit ang bawat suntok na pinapakawala ni Amor sa kanya. Nakatindig lang siya at nakatitig sa dalaga. Bakit ka pa bumalik? Ayaw na kitang makita, napakasinungaling mo. Ang sabi mo babalik ka kaagad. Nagmukha akong tanga at naniwala sa mga sinabi mo. Sa mga sinabi nilang babalik ka kaagad. 8 taon. 8 taon mo kong binaasa at ngayon, babalik kang parang kahapon ka lang umalis. Na kung kausapin mo ako ngayon, katulad pa rin ako ng Amor noon? Hindi na. Ibang Amor na ang nasa harapan mo at kahit anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Napagod si Amor sa kakasantok kay Lucas. Napaupo na lang ito sa sahig habang nakasandig sa malaking haligi ng bahay ni Lucas. Nagsimulang kumikbi ang dalaga hanggang sa humagulhol na ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya ngayon. Nag-squat si Lucas para pumantay sa dalaga. Panay ang tulak ni Amor sa kanya ngunit hindi ito nagpatinag at sinikap yakapin ng mahigpit ang dalaga kahit na panay na ang salo ng mga sampal ni Amor sa kanya. Hinaplos ni Lucas ang likod ng dalaga habang hindi matigil-tigil ang hikbi nito. I'm sorry if I kept you waiting for a long time. I know that I have sinned a lot because I did not fulfill the promises I made to you before. Sorry. Forgive me, Amor. I won't leave you. I'll take you with me when I return to New York. I will take you with me whether you like it or not. Malakas na itinulak ng dalaga si Lucas dahilan upang kumalas ang binata sa pagkakayakap sa kanya. Sunod-sunod na umiling si Amor dahil sa pagkadisgusto nito sa sinabi ni Lucas. Hindi na ako yung 21 anyos na susunod na lang sa lahat ng gusto mo. May sarili na akong desisyon sa buhay, kaya huwag kang magsalita o huwag mo kong pangunahan sa mga gusto mo. Nagpunas ng luha si Amor, saka sinikap na tumayo. Humakbang siya paatras nang akma ulit lalapit si Lucas sa kanya. Uuwi na ako, aniya, at huwag na huwag mo akong susundan. Kagad tinalikuran ng dalaga si Lucas, ngunit habang papalabas si Amor ng pintuan, saglit itong huminto. Ilang segundong nakatayo doon at nakahawak sa kanyang leeg. Maya-maya, kumaripas ng takbo si Lucas sa kinalulugaran ng dalaga nang bigla na lang itong nawala ng malay. Parang lantang gulay ang dalaga dahil sa nangyari. Amor? Amor! Di na nag-atubiling buhati ni Lucas si Amor at saka dinala sa kanyang kwarto. Pinahiga niya ang dalaga doon at inasikaso. Hindi naman malayo ang ospital, sadyang kasagsagan ng trapiko. Kaya, tinawagan na lang ni Lucas ang Tito Victor nito na hindi rin kalayuan ng compound sa kanyang bahay. Over-fatigue, wika ng kanyang tiyuhin na si Victor. Over-fatigue? Why? Lumapit si Lucas sa kama at naupo sa tabi ni Amor. Symptoms can be physical, mental, and emotional and might include
chronic tiredness, sleeping or lack of energy, headache, dizziness, and sore or aching muscles. Napatitig si Lucas sa dalagang walang malay pa rin. Hindi niya na magawang magsalita dahil hindi niya alam kung saan siya magsisimula ng mga katanungan. Sa pagkakaalam ko, while she's studying at nagte-train sa firm ni Alfredo, nagpa-part-time job pa raw yan pagkatapos at gabi na umuwi ng apartment niya. Yun ang narinig ko sa usapan ni na Divina at Celeste. Ayaw din daw magpatigil dahil matigas niya ang ulo. Ayaw makinig ng bata at yan nga ang resulta ng lahat. She needs more time na makapagpahinga at kumain din siya ng marami. Yung work hard mo, katawan mo rin ang sisingilin. Mahabang paliwanag ni Victor sa kanyang pamangkin na si Lucas. Bago umalis ang Ginoo, nag-iwan to ng mga gamot at bitamina para kay Amor. Nag-iwan din ng mga aparatos kung sakaling kailangan ito.